Sa hindi po nakakakilala dito sa taong ito na si Bishop Ephraim Perez ay hindi po siya ganap na pare. Alam niyo mga kaibigan, hindi ko na dapat ito bibigyan ng pansin or bibigyan ng topic. Kasi ito, nakikita ko sa mga social media, nakikita ko sa mga posting na para bang pinalalabas sa posting na ito na isa siyang obispo, isa siyang pare, pero sa hindi po nakakakilala dito sa taong ito na si Bishop Ephraim Perez ay hindi po siya ganap na pare, hindi po siya ganap na obispo ng simbahang Katoliko. Siya po ay bishop ng isang samahan ng organisasyon na tinatawag di umano na Christian Baliwag Church dyan sa Bulacan. Alam niyo po, ito po, sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, nagkaroon na po kami ng problema nito during 2017, itong bishop na ito. Itong bishop na ito, dati po itong opisyal ng gobyerno, panahon ni dating Pangulong Duterte. Ano po ba ang naging posisyon niya? Board of Director. Board of Director po siya dati ng Nayong Pilipino Foundation, na kung saan, para palawakin ang turismo, para magkaroon ng silbi ang ating turismo dito sa ating bansa, tinanggal po siya ni dating Pangulong Duterte. Kasama ang ibang mga trustee, iba pang pati ang pinaka-chairman nila na si Miss Ocampo. Pero ito pong si Bishop Ephraim Perez, sinipa po ito bilang isang board of director dahil sa katiwalian nung kanilang panunungkulan sa Nayong Pilipino. Bakit kamo tinanggal? Dahil sa korupsyon na kung saan idinawit po sila sa isang transaksyon na hindi dapat naganap at hindi dumaan sa maayos ayon sa mga balita. Kaya po sinanggal ito. Ngayon, nagmamalinis itong obispo na kunong Huwad. Itong obispong Huwad na ito na napakalinis niya. Uulitin ko po, isang tiwali po ito at hindi ko po ito gawang kwento. Lumabas po ito sa mga pahayagan, lumabas po ito sa Philippine Daily Inquirer. Ngayon mga kaibigan, ito pa ang pinagmamalaki niya na malinis ang administrasyon ni Duterte. Bakit? Kasi naalala ko 2022, nung panahon ng kampanya kay BBM, mainit kang nangangampanya kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Now, siguro humingi ka ng pabor, humingi ka ng kung ano-anong magiging favor sa'yo, hindi ka napagbigyan, dahil nalaman siguro na hindi ka naman talaga taga-simbahan. Ngayon, nung hindi mo nakuha ang gusto mong mangyari, naging anti-Marcos ka na. Nakakahiya, Bishop, ang ganyang gawain at ganyang galawan. Alam mo, manatili ka na lamang na konsultan. Ang pagkakaalam ko, konsultan ka ni Senator Bongo. Manatili ka na lang dyan at gampanan mo ang pagiging konsultant mo sa kanya. Kung ano pa man ang papel mo kay Senator Bongo. Yun ang gampanan mo. Huwag ka nang makisawsaw sa larangan ng politika dahil ang simbahang Katoliko, tahimik na, hindi nakikisawsaw. Pero ikaw, ginagamit mo ang simbahang Katoliko sa paraan ng pananamit mo. At higit sa lahat, linawin mo sa publiko na hindi ka konektado sa CBCP nang malaman ng mga tao at hindi naliligaw sa mga pananamit mo. Bakla, tigilan mo yan. Kung hindi, magtsupa ka na lang dyan sa jowa mong sakristan mo. Si Bishop Ephraim Perez ay hindi po kasama o kasapi sa Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP. Siya ay kasabahagi ng Christian Catholic Church ng Baliwag, Bulacan. Makatuwid, isang huwad na propeta na nagpupubli sa mga pananamit ng isang obispo at sa mga miyembro ng kakanyang simbahan, mga taong nagpapauto at nagpapaloko sa baklitang obispo na yan. Balikan natin ang nakaraan ng tarantadong balimbing na butanding na obispo na yan. Si Bishop Ephraim Perez ay isa sa mga board members ng Nayong Pilipino Foundation. Ito ay ang grupo o organisasyon na namamahala sa Nayong Pilipino Cultural Park na makikita noong
malapit sa Ninoy Aquino International Airport. Noong panahon pa ng administrasyon ni Duterte ay lahat sila ay mga founding board member ay tinanggal ni PRRD sapagkat napag-alaman noon ang mga hindi makatarungan o mga tamang mga transaksyon ng kanilang grupo, kaya minarapat noon ng PRRD na lahat sila ay alisin at patalsikin upang hindi na makapaminsala pa sila, ay nagbahit dungis noong sa kanyang administrasyon at hindi tumigil sa korupsyon. Kaya ang Bishop Efraim Perez noon ay kilala bilang isa sa mga tumutuligsa sa administrasyon Duterte, di ba? Kung ano-ano nga ang banat at paninira ang pinagsasabi mo nung baklita ka kay PRRD. Dahil nga napatalsik ka sa pwesto at naging gumera. Uno, basher ka noon ni PRRD. Ngayon, sa kasalukuyan dahil di ka umubra kay President Bongbong Marcos, ay bumaliktad ka at bumabalingbing, sasabihin mong magulo ngayon kumpara sa panahon ni PRRD at kung ano-ano pang paninira mo sa kasalukuyan administrasyon. Tarantadong gago. Kung di ka makukuha ng pabor sa isang administrasyon, ay manahimik ka at hindi kung ano-ano ang binabato mo. Lalo na at nagpapari-parian kang hayop ka. Napakarami niyong nalinlang ng mga tao at napaniwala sa mga kasinungalingan at mga maling payo mo. Nakakatawa lang na sasabihin mong obispo ka at diretso ka sa paghahasik ng maling turo sa kulto mo. Nagpapalapad ka ng papel sa mga Duterte at sasabihin mo pang kailangan mong makauwi ni PRRD dito sa Pilipinas. Samantalang todo baskado noon, ulul, gunggong, itigil mo ang kahibangan mo, Efraim Perez. Itigil mo ang kabaklaan mong balyena ka, huling-huli ka na sa pagiging balik, harap at doble kara mo. Kaya nga, di ka pinapansin ng administrasyon ngayon. Pinagkisiksikan mo ngayon ng sarili mo kay Duterte. Bakit? Dahil gusto mo makuha simpatya ng mga DDS o gusto mong dalawa na kayo ni Roque na maging televis ni Digong at Sara? Kung ako sa'yo at kung totoo nga obispo ka, manahimik ka na lang. Pagbabasa ng Biblia at pagpapakalat ng mga balita, itigil mo ang kalablaban mo at pagkasawsaw mo sa politika. Alalahanin mo ang separation of church and state. Hayaan mong hustisya ang pusang lumutas sa mga problema ng bayan. Hindi gagamitin mo pangalan ng simbahan mo para magtanim ng puot at galit sa puso ng mga panatiko at tagasunod mo. Ikaw lang din ang nagbibigay at nagpapalaki ng hidwaan sa mga Pilipino. Ayusin mo ang mga desisyon mo. Kung mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Alam niyo po, sa edad kong ito, marami na po akong kasigida dito, mga 30 anyos. Okay, magpapakilala. Sa paglalakbay ko po, Hong Kong lang. Ang mga Pilipino, pag nasa Hong Kong, kang babae. Hindi nagtatapo ng balat ng candy, nilalagay sa bulsa.
Pag naka-red, tigil. Kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Ilalayo pa natin sa Subic ang Pilipino pag nasa Subic, ang babait, law-abiding citizen. Ang tanong, bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaruan, hindi sila bibiruin ng gobyerno sa Hong Kong. Naran po ba kayo? Ang totoo niyan, yung katabi mo, matino yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matino yan. Pag matino ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, alam niyo naman si Pangulo, pag binanggit ang pare, dumudura. Hindi naman ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ng Pangulo, pera si Bishop Perez. Naran po ba kayo? Ba't ako masasali, kapogi kong ito? Biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklase ko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klase ko. Walang matutunan. Nakukuha niyo po bang ibig kong sabihin? Sigurado, ang mabait, ang pinsang buo, katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait, katangahan. Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa koridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik, para mga pinitpit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado, may matututunan ang mga bata sa akin. Kaya po, ako ay kinatatakutan, pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo. Naran po kayo. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? Kung palakpak lang, hindi mo magawa, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Yan yung matatapang. Yung mga hindi nakikain lang yun. Yung mga ganon, kumain lang yun ng kanin at ulam kanina. Nakakalimutan na. Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka
nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po hindi takot makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Babae, gusto mo, maganda, mayaman, sexy! Gustong-gusto mo. Sa tuwing nakikita mo, nagpupunta ka ng kubeta. Hanggang kubeta ka na lang. Hindi ka magtatapat, hindi ka magpaparamdam. Pag dumaan na ganun, simulan mo sa kindat. Simulan mo sa dila. Hanggang sabihin mo, crush kita. Hindi ka man tanggapin, at least nagparamdam ka. Mga Bulakenyos, mga kasama kong taga-Caloocan, Zambales, Pampanga, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pe-pressure ng kung sino, natural lang yon. Ang nami-pressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Sabi mo sa katabi, mamamatay ka rin. Sabi mo, mamaya lang. Wag. Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating saloobin. We are not against the government. Never. And never will. Lalo po ako. Nakapula nga ako eh. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita, kanilang dapat marinig, ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino? Ilan tayo? Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa, subukan nila rito, talo sila. Kung ang laban lang ay chismis, panalo ang Pilipino. Ano? Ewan ko ba sa Pilipinas walang chismosa? Wala Mamatay na sana, Lord, yung mga nagsisinungaling. Huwag nilang gamitin yon na panakot, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun Ang question ko ron ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa harapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Kayo ba'y nakatanggap na? Kaya kayo magrarally, hindi pa kayo nakakatikim. Ako po'y nagbibiro lang, pero iyan po'y katotohanan. Kung iyan napupunta sa tama. Yan lang Panahon ni Pangulong Duterte, kino-question ko na ang, sana ito'y mapalabas, makuha ng SMNI. Yung binibigay natin sa 4-piece. Yung dole, yung mga tupad na nagwawalis at nagdadamo. 1 oras lang ang naipapile 8 hours. So, walang problema ang gobyerno. Yung nagpapatupad. Naran po kayo. Yung 4-piece, hanapin mo mga nanay, isinasanla yung card. Nangagsusugal. Kung ang binibigyan ba niya matitinong kagaya ng nasa harapan ko ngayon, yung mga hindi nag-yes, bahala kayo. Ako'y nangangarap ng maganda sa inyo, kayo hindi nangangarap. Naran po ba kayo? Hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Pag dumaan sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero naka-uniform, nasa lilim, nagkikwentuhan. Ang pinagkikwentuhan, ganito lagi. Alam mo ba,
Yung mga introduction ng mga chismoso. Alam mo ba? Alam niyo ba? O tango naman. Hindi tayo papayag na hindi natin iparinig, iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. Ako po, kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Matitino yung Duterte. Ako po, kahit obispo, noong panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasama. Ako po'y nangitim. Ako'y inalukan na maupo sa kabinet. Hindi ko tinanggap. Ang gusto ko'y makita siyang namamahala. Kung anong ginawa niya sa Davao, gawin niya sa Pilipinas. At ginawa niya sa Pilipinas. Mabalik yun, ako po ay matutuwa.